Learn to stand alone with God in the last days. At ito ay konektado po ito sa ating pag-aaral sa Enduring Sound Doctrine. Ang ibig sabihin, mga kapatid, na ang panahon natin po ngayon na kung saan medyo may mga pagpapahayag ng salita ng Diyos na makakapagbigay ng kalituhan sa kaisipan ng maraming mga mananampalataya, then pinaalalahanan tayo ng salita ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Pablo na sinulatan si Timoteo na ipagpatuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Preach the word. Continue in season, out of season. Ibig sabihin, kahit anong mga kondisyon, ipahayag ang salita ng Diyos. Not only the gospel, of course, but the word of God. At dahil dito, mga kapatid, sinimulan po natin ito. At magpapatuloy tayo as the Lord would enable us. Okay po? Learn to stand alone with God in the last days. Basahin po natin ang mga talata po dito. Ang verse 14 dyan, pinalahanan sila ni Apostol Pablo tungkol sa ginawa ng isang tao, maybe preacher ito, si Alexander, na kung saan nilapastangan masyado ang salita ng Panginoon at bali medyo iba ang tratamento ni Pablo dito. So basahin natin, si Alejandro na panday tanso ay ginawan ako ng lubhang masama. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. And then pagdating mo sa verse 15, ito pang sabi, you also must beware of him. Mag-ingat ka rin naman sa kanya, sapagkat totoong kanyang sinalansang ang aming mga salita. So hindi lang ang salita ng Diyos ang sinalansang, kundi kinalaban pa si Pablo. Ngayon, mga kapatid, pinaalalahanan ni Apostol Pablo si Timoteo. Si Timoteo ay isang pastor, batang pastor, na may malaking responsibilidad sa kanyang mga inaalagaang mga mananampalataya. Ang tawag dito tupa, in a figurative way. Na kung saan, sabi nga ng Acts chapter 20, if you will mind to open that balang araw, starting from verse 28, sabi diyan, feed the flock of God na binili ng dugo ng Panginoong Jesucristo. And then guard them, gwardiyahan mo sila. Sapagkat may darating na mga false teachers na maghihila para sa kanila ng mga tagasunod. Okay, meaning kukuha sila ng mga disciples nila, hindi follower ni Christ, kundi follower nila. So isa sa responsibilidad ni Apostol o ni Timoteo para mabantayan ang mga inaalagaan niyang mga tupa ng Panginoon ay ipahayag ang salita ng Diyos sa malinaw na kaparaanan. At isa pa doon na sinasabi niya, kailangang si Timoteo, katulad ni Apostol Pablo, maaari niyang i-classify ang mga mananampalataya. So I'm telling you just the background. We ought to learn to classify the Christians. Dalawang general categories or classification ng tunay na Kristiyano. The first one is spiritual Christian. Okay? Spiritual na mga mananampalataya. Ang ibig sabihin nito, mga taong ang banal na espiritu ang namamayani sa kanilang buhay. So meaning, ang espiritu nila ay nakikipag-commune sa banal na espiritu at napapalakas ng banal na espiritu. Hindi ito sila mga perfectong mga tao, but they are being led by the Spirit of God. On the other hand, there are Christians na carnal. Ang carnal na Christian, mga kapatid, yun ang mga taong ang sinusunod ay ang kanilang sarili, ang self, ang tinatawag karne. Okay? Galing dyan ang word na carnal. So, ito ang sinusunod nila ang kanilang sarili. Sarili nilang kaisipan, sarili nilang determinasyon, sarili nilang kalakasan. So, hindi galing sa banal na espiritu.
And there are two kinds of carnal Christians which we should categorize also. The first one, yung mga Christians, carnal, na na-influence. Meaning, nadala. At yung mga nadala, katulad ni Demas sa early verses niyan, sabi na ni Apostol Pablo, Demas hath forsaken me, having loved this present world. So si Demas na naging worldly. And there is another one, of course. Ito nga na binabanggit niya dito, nasabi niya dito sa verse 16, mga taong nag-forsake sa kanya. Iniwan siya. So, mga na-influence ito. Pero there is another ugly kind of carnal Christian. Hello? Ugly, pangit. Not necessarily na physically pangit. Pangit. At ito Alexander. Arrogant, carnal Christian. I'm not going further. But kung babasahin niyo 2 Corinthians chapter 6, mayroon pang tinatawag si Pablo dyan, false brethren. Okay? Meaning, kasamahan nila, na akala nila, mga tunay na mananampalataya, pero hindi naman pala. I will not go further on that. But I'm trying to tell you that there are two classes ng mga Christians, carnal and spiritual. Doon sa carnal, may dalawang klase. Ang isa ay na-influence dahil sa kahinaan, kulang ng turo, kulang ng pag-aalaga sa kanila. Yung isa, yung may nalaman, may karunungan, pero masyadong naging mataas. Ang tawag dito, arroganteng mga Kristiyano. Ano si Alexander, iba ang tratamento ni Pablo dito kay Alexander. Sabi ni Alexander, the coppersmith, did me much harm. Tingnan niyo ang word. May the Lord repay him according to his works. Hindi po gumante si Apostol Pablo dito kay Alexander. Binanggit niyan si Alexander sa 1 Timothy chapter 1. Siya ay nagturo ng false doctrine. And then, medyo masakit ang sabi ni Apostol Pablo doon. I gave him to Satan. I delivered him to Satan. Grabe ha? Okay? So, the Lord repay him according to his works. And then, itong verse 16, balikan natin yung verse 16. Tingnan niyo ang verse 16. Sabi dito, at my first defense, no one stood with me, but all forsook me. Ito yung mga na-influence. Hindi ito mga leaders. Hindi ito katulad ni Alexander. Itong mga na-influensya ng mga maling aral. Then, tingnan nyo ang tratamento ni Pablo sa mga taong ito. May it not be charged against them. Huwag mong paluin, Panginoon. Huwag mong hatawin, Panginoon. Di ba? Very gentle si Apostol Pablo. May it not be charged against them. Kasi na-influence nga lang naman sila. Okay po? So, I think we know what is the context. And so, pagdating mo sa verse 17, sabi dito, but the Lord stood with me and strengthened me so that the message might be preached fully through me and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. So, iniwan siya ng karamihan. In fact, hindi lang karamihan lahat. Maybe ang occasion na ito ay okasyon na siya ay, of course, nandoon siya sa Roma during that time. Nakakulong siya. Ang okasyon na ito ay okasyon ng pagdedepensa niya. Kaya nga sabi doon sa verse 15, at my first defense. That's from the Greek word apologia. That's apologetics. Kinuha dyan ang word na apologetics. At my first defense. So, dinipensahan talaga niya. At mamaya, i-define natin kung anong dinipensahan niya. Tapos, sabi na, no one stood with me. Pero sa verse 17, ito ang good news. But the Lord stood with me. Diyan natin kinuha ang ating title, Learn to Stand Alone with God or with Christ in the last days. Alam po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, maaring ilagay ka ng Panginoon sa ganyang sitwasyon.
Either you have to choose between life and death. At sa pagpili mo na yan, what is at stake ay ang pananampalataya mo sa Panginoon o ang kalagayan mo personal or material sa sanlibutan ito. Okay? You have to choose. Pero hindi ka makakapili niyan hanggang hindi mo natutunan ito. Kailangan matutunan natin ito. Kahit na pakunti-kunti, we ought to learn how to stand alone. Na ang huhugutan mo ng lakas, ang huhugutan mo ng kapangyarihan, ang huhugutan mo ng karunungan ay God and God alone. Hindi ako. Hindi akong sinumang pastor. Hindi akong sinumang mga mananampalataya. They might forsake you or forsake you. They might forsake you. Maring iwan ka rin nila. Di ba? I remember noon, actually, wala naman akong planong i-discuss yun sa YouTube channel ko. Pero may nagtanong about Rabbi Zacharias. I want kung sino yung nagtanong. I have forgotten already. Pero nag-insist yan, na-discussin ko. I tried to discuss Rabbi Zacharias. He is a prolific writer. At napakagandang magsalita. In fact, I read, I think, a book about Rabbi Zacharias. At talagang ang ganda niya, ang mga preaching niya, ang galing. Ang discussion niya laban sa mga evolutionist at sa iba pang mga nagkukontra sa Bible ay talaga ang galing. But later, nalaman natin, it is sad, I'm not condemning him, siya po ay bumagsak. So what I did, I tried to research. Sino ba si Rabbi Zacharias? Hinanap ko ang mga preachings niya. Tiningnan ko. At nakita ko may kulang siya doon. At itong ipapahayag ko sa inyo ngayon, mga kapatid. You know, you might be, pwedeng ang isang preacher ay magaling magsalita, magaling magkumbinsi ng kung sino mang tao in a logical or rhetorical way. Pero pag wala po ng ganyan, wala diyan sa kanya, ang emphasis ng preaching na yon, beware of him. Okay? So, tingnan niyo ang word, the message. Ano ba yung message? The Lord stood with me and strengthened me so that upang ang mensahe ay kailangang ma-preach, may pahayag fully sa pamagitan ni Pablo. And then, maitanyag ng ganap at upang mapakinggan ng lahat ng mga hintil. Ano ba yon? Ano ba yon na dinidepensa ni Pablo, ipinaglalaban ni Apostol Pablo? Mga kapatid, we ought to know that very well. So, ang first point natin dito, mga kapatid at mga kaibigan, in order to stand or to learn to stand alone with God, we need to know the gospel very well. So ito po, ang first point natin. Be sure you know well the gospel of Christ. Sapagkat ito ang dinidepensahan ni Pablo, ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Nang hinanap ko, tiningnan ko ang mga preaching ni Rabbi, ang gaganda ng preaching. But what is lacking is the clarity of the gospel of Christ. Again, I would say, I'm not condemning him. Nandoon yung mga testimonies niya kung paano niya nakilala ang Panginoon, but there was no presentation of the gospel. It's but an experience. Tinanggap niya ang Panginoon. And you know, maraming ganyang mga mananampalataya ngayon. They don't dig deeper in order to understand the gospel. Tanungin ko kayo, o kaya may makainkwentro kayo, tanungin, ano ba ang ebanghelyo? O makarinig kayo ng sinasabi rin ebanghelyo. Kaya mo bang idepensa? Handa ka bang idepensa at tayuan ang tunay na ebanghelyo? Very important yan mga kapatid. Number one, sabi dito, ang ebanghelyo
ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang sinuman na mananampalataya. Okay? Wala nang iba na paraan para maligtas ang isang tao kundi sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Yan din ang sinasabi ni Pablo doon sa Romans chapter 10. How can they hear without someone preaching to them? Faith comes by hearing, and hearing the word of Christ. It's about the gospel. Yun din ang sinasabi ni Pedro. Nasabi ni Pedro, kayo ay ipinanganak na muli, hindi sa pamamagitan ng corruptible things, but by the word of God, and that word is the gospel of Christ. Mga kapatid, walang maligtas na hindi sa pamamagitan ng tunay na ebanghelyo. Because the gospel is the power of God to salvation. Ito siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Maging ikaw man ay learned Christian or learned person like the Greeks, okay? Or ikaw ay religious na tao like the Jews. O maging ikaw ay barbaro, walang pinag-aralan. Pero pag makarinig ka ng ebanghelyo at ipaintindi ito sa iyo ng Banal na Espiritu at mag-respond ang puso mo na sampalatayanan itong Kristo na ito ng Biblia, then sabi ng Bible, you are saved. Very, very important. And then, tingnan po ninyo ang Galatians chapter 1. I'll be reading a lot of verses dito. Sabi ni Pablo, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Ang experience dito ni Pablo sa mga taga-Galatia, na nagpahayag siya ng ebanghelyo doon, kasama ni Silas, at may mga natatag doon na iglesia. Subalit ang mga Judaizers, mga religious na mga Hudyo, na nagpapanggap, nagpapakunwari, na sila ay mga lingkod din ng Diyos, pumunta doon at pinaghanapan ng kamalian ang sinasabi ni Pablo, dinagdagan nila ang tinatawag ebanghelyo. At si Pablo, because he was set to defend the gospel, sinulatan niya ang mga taga-Galatian. Sabi niya, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Meaning, hindi sila nakaugat. Hindi kayo dapat ganyan. Hindi tayo dapat ganyan. Dapat nakabaon ang ating mga paa, standing on the ground of the gospel of Christ, solidly. Okay? Anong sabi sa verse 7? Tingnan verse 7. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamahin ang ebanghelyo ni Kristo. Ang word dyan, which is not another, magandang pag-aralan din yan, may dalawang word dyan na ginamit sa word na another. The first one is heteros, another of a different kind. The other one is the same, gospel. Ang ibig sabihin, isa lang ang ebanghelyo. Kung mayroong magdala pa ng ebanghelyo na iba sa itinuro na different gospel yan. Heteros gospel. Okay? Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Then verse 8, tingnan nyo, ano pang ugali ni Pablo dito? Pag may magkontra sa kanya, sinusumpa niya. Ganun ba yon? Ang sama naman ng ugali na yan. Pero tingnan nyo ang verse. Datapat kahit na kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ano? Si Pablo, kinukundina nila o niya ang mga nangangaral ng ibang ebanghelyo, maging ito ay anghel. In fact, sinama niya ang kanyang sarili, even if we, meaning kung ang ebanghelyo na ito, na ipapahayag namin sa iyo, hindi ito ang ebanghelyo ni Kristo, masumpa kami.
Nakita nyo kung ano ka dakila nang dapat kilala natin, alam natin itong ebanghelyo na sinasabi ng Biblia? Hindi pwede na basta ka lang nakarinig, hindi mo naunawaan, pero tumanggap ka. Maraming ganyan noon. Okay? Pagdating mo sa verse 9, inulit pa yan. Ang ibig sabihin, napaka-importante. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Grabe ito mga kapatid ko at mga kaibigan. Si Pablo ba ay talagang parang self-conceited na tao? Alam yung self-conceited? Yung hindi pwedeng punain dahil sa kanya parang siya lang ang tama. At pag pinuna siya, galit siya sa mga nagpuna sa kanya, isusumpa niya. Ganun ba yon? No, he's not. In fact, kung titingnan po ninyo, basahin nyo ang ugali ni Pablo, sabi niya, I'm willing to die for my kinsmen. He is a very compassionate man. But with regards to the gospel of Christ, he will condemn people who will preach that. Why? They will not only be like Alexander. Hindi lang sila maging katulad ni Alexander, kundi maraming ma-influensya na magtatalikod. Either sa tunay na ebanghelyo or sa steadfastness nila kay Kristo. Remember, mga mananampalataya ang mga taga-Galasya doon. At sinasabihan ni Pablo, maging kami o anghel mula sa langit, magdala sa inyo ng ibang ebanghelyo, masumpa siya. So we need to understand more or well the gospel of Christ. And now, we go to 1 Corinthians chapter 15. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananitilihan. That word, stand. Moreover, brethren, I declare to you the gospel, which I preach to you, which also you received. Tinanggap nila itong ebanghelyo na ito. And in which you stand. Diyan kayo nakatayo. And then, pagdating mo sa verse 2, by which also, meaning sa pamagitan ng ebanghelyo, sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo. Ang dahilan kung bakit sila naligtas, dahil dito sa ebanghelyo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, what does it mean? Kung matyaga ninyong iniingatan o iingatan, what does it mean? If you hold fast. Ibig sabihin, kung tunay talaga kayo na nakarinig ng tunay na ebanghelyo, hindi nyo yan iiwan. You will stand for it. Kahit na kunin ang iyong buhay. Intindihan po natin? Yan po ang ibig sabihin ng stand alone with God in these last days. So, sabi dito, by which also you are saved. Naligtas kayo. If you hold fast that word which I preach to you. Meaning, kung talagang tunay na tinanggap niyo yan, maliban na kung kayo'y nagsisisampalatayang ng walang kabuluhan. What does it mean? Nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Nagsisampalataya, hindi naman naintindihan. Hindi na alam kung anong ebanghelyo. Maaaring pangalan lang ng ebanghelyo. And what is in the gospel? Sino nakakumpleto sa inyo mag-aral, which I still beg na pag-aralan ninyo, ang YouTube channel natin sa Book of Romans? Sino nakakumpleto? 39 videos. Sinong nakapanood noon kahit isa? 1, 2, 3. Sino ang ayaw manood doon? Taas ng kamay. Gusto kong malaman. Alam niyo kung bakit? There are two things or dalawang dahilan kung bakit magpapatuloy ang isang mananampalataya na mahina. Number 1, he's not fed.
Hindi siya pinakain. Yes. By the grace of the Lord, ginagawa po natin ang lahat ng pwede nating gawin para mapakain po kayo. Either punta kayo dito, makinig kayo, pakinggan nyo sa YouTube ang mga pinagpahayag natin doon. Kung mali, i-PM ninyo ako. Kung may kulang, i-PM ninyo ako by the grace of the Lord. Sagutin kita. So, as far as I am concerned, walang kakulangan sa pagkain. But there is another one kung bakit may mga mananampalataya na patuloy na gutom. Gutom sa spiritual na mga bagay. Why? Yes, they are overfed with the world's crumbs. Hello! Makinig po kayo! This is the last days. Okay? Puno ang isipan mo, ang puso mo ng mga bagay na hindi naman pagkain. Junk foods. Nakakita kayo pag ang anak ninyo kain ng junk foods, ayaw nang kumain ng tunay na masustansyang pagkain? Ganon din ang mga tunay, ang mga mananampalataya. Pagkabasa, pagkarinig, nagsisiris ako sa Book of Matthew, aywan ko kung nagtsatsaga kayo doon, we are swimming or diving deeper. Ngayon, ang iba, magla-like lang siguro. Pag-like niya, then wala na. Total, alam naman ni Pastor, nag-like ako sa kanya. Pero alam ko rin kung ilang minutos ka nakinig sa akin. Alam ba ninyo yan? Alam ko rin. Kung ilang minutes ka nakinig sa akin. So meaning, makikita ko kung saan ang point of interest. Mga kapatid, I'm telling you, and frankly, I'm telling you, hindi po ganon ang dapat na attitude ng mga tunay na mananampalataya. If you want to stand alone with God in these last days, you have to know more and well the gospel of Christ. For I delivered to you, first of all, that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Okay? Doon sa Ebanghelyo, may content yun na hindi pwedeng mawala. Para bagang katulad ng magluluto ka ng adobo, may ingrediente doon na hindi pwedeng mawala sa adobo. Tama ba ako? Anong ingredient doon ang hindi pwedeng mawala? Suka. Vinegar, di ba? Ang adobo may suka ba? Wala, hindi ko marunong magluto ng adobo. O sabihin na natin, sinigang. Yun ang alam ko. Pwede ka ba magsigang na walang asim? Hindi pwede. So ang ibig sabihin, doon sa sinasabi nating Ebanghelyo, may ingrediente doon na hindi pwedeng mawala. The first ingredient doon is sino? Si Kristo. Sino itong Kristo na pinag-uusapan? Importante ba yan, Pastor? Yes, dahil maraming peke na Kristo ngayon. Mayroong alisto. Mayroong Kristo sa sabungan. At kayo na palaging nakikinig sa akin, kahit na noon, I tried to dissect these things clearly by the grace of God. Ang dapat na hindi mawala diyan ay maipakilala ang tunay na Kristo. Sa panahon po natin ngayon na mayroong tinatawag multiplicity of beliefs, maraming mga paniniwala. Basta kahit na sino ang sampalatayanan mo, kahit na basta sincere ka lang. Basta sincere ka lang, okay na yan. Nako, sincerity without the truth will bring you to hell. Because sincerity must be sincerely in the truth, diyan sa katotohanan. And so, one of the truths sa Bible na dapat tinitingnan palagi natin, na makilala natin is the truth about Christ. Sino ba ito si Kristo? Diyos, nagkatawang tao, sinilang sa Berhen, lumaki na walang kasalanan, at namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Tapos na binayaran ng ating kasalanan. That's the emphasis.
the person and the work of Christ. Marami ring naniniwala, Christ died for us. In fact, doon sa Minatubod, I believe, nandoon yun. Pero naniniwala ba sila na tapos na binayaran ng Panginoon Jesucristo ang ating mga kasalanan? Hindi po. Kahit mayroon pang dapat gawin. And so, preachers must emphasize it because the Bible emphasizes it. Who Christ is, what He has done on the cross. At ito, mga kapatid, pag naintindihan mo ito, pag na-preach ito sa iyo, you will understand the substitution. What is substitution? Napakinggan na ba ninyo yan dito sa pulpitong ito? Na ikaw at ako ang dapat na ipako doon sa krus ng Kalbaryo dahil tayo ang makasalanan. Pero si Kristo na walang kasalanan, siya ay banal na Diyos. Siya ang humalili sa iyo, naging kapalit mo, naging kapalit ko doon sa krus ng Kalbaryo. Makinig kayo sa mga YouTube ngayon. Karamihan, they are not preaching about substitution. They are not preaching about imputation. They are not preaching about justification. They are only preaching, tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo si Kristo. Mga kapatid, we are in the last days. Very dangerous po yan. That's why I'm telling you, you have to know well the gospel of Christ. Mayroon akong preaching, I think in episode number 3 or number 2 sa Book of Romans. Pag-aralan nyo ng maigi yun. Okay? What the world needs today. Ang kailangan ng sanlibutan ngayon. Doon, in-itemize natin ang content doon. Please, I beg of you, pakinggan niyo yan. The next, mga kapatid, if you know the gospel, you will set your heart to defend it. That's natural. Kung alam mo ang ebanghelyo, ilalagay mo ang iyong puso na depensa nito kahit na ano ang mangyari. At yun si Apostol Pablo, yun ang sinasabi ni Pablo kay Timothy. Sabi niya, preach the word. Rebuke, reprove. Kailangan gawin niya yon. Tingnan niyo ang verse 17 ng Philippians. Sabi dito, but the latter out of love, ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibhasa'y nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsanggalang ng Ebanghelyo. I am set for the defense of the gospel. Okay? Sa mga bagay na hindi naman major, si Pablo, may toleransya doon. Pananaw mo yan, okay lang. It will not affect your salvation. It will not affect your service sa Panginoon. Sige. Pero patungkol sa Ebanghelyo, no compromise at all. I am set for the defense of the gospel. Matanda na po siya. Nang sinusulat po niya yan. Pero sabi niya, I am set for the defense of the gospel. Naalala ko noon, nag-attend kami sa Kaliraya. And then mayroong preacher doon na 90 plus na ata yun or 80 plus. Isang Amerikano na preacher, si Pastor McIntyre. Mga pastors ang karamihan, mga pastors and workers, mga leaders ng church. Pero pag nakaupo lang siya dahil hindi na makatayo, pag preach niya, he's preaching the gospel. He's preaching the gospel of Christ. Sabi ko sa akin, amen, amen, amen. Why? Matanda na siya. Pero yun pa rin ang pinapahayag niya, preaching the gospel of Christ. What the world needs today, mga kapatid, is the preaching of the true gospel with all clarity and in the power of the Holy Spirit. Yan po ang kailangan ngayon. Okay? That's why sinasabi ko doon sa mga nag-argue tungkol sa fake Jews, sabi ko, do not set yourself as a vanguard of my faith. I have the right kung paniwalaan ko ito. You have the right kung hindi mo paniwalaan ito. It is a view, not principle. Hindi iba ang principle kaysa preference. Okay? I-sister mo at tawagin mo akong kulto, tawagin mo akong dahil diyan sa view ko, okay lang. But do not twist the scriptures, especially the gospel. I will preach against you. Naintindihan po ninyo? Yun pong issue diyan. Okay? Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig. So, ang context niyan, si Pablo, nandun siya sa kulungan sa Roma,
And then, may mga nagpapahayag doon. Tinutuya si Pablo. Tingnan mo yan, oh, tingnan mo. Dahil kay Kristo, napako yan. Nag-rejoice si Pablo, at least na ipahayag ang pangalan ng Panginoon. At ang iba sa kainggit, pero may iba rin na sa pag-ibig ipinapahayag. Sabi ni Pablo, kasi alam nila, I am set for the defense of the gospel. If you know the gospel, you are willing to suffer for it joyfully. Handa kang maghirap. Handa kang magtiis, maging ng pag-uusig dahil sa ebanghilyong ito. At itong kahandaang ito ay hindi po napilitan ka lang. Masayang-masaya ka na depensahan nito. Okay? Tingnan niyo ang word. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, His prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel. Mayroong paghihirap, mayroong pagtitiis para maipalaganap ang Ebanghelyo. It might be personal because Satan at ang kanyang mga kampon ayaw nilang ipalaganap ito. Pipigilan ka. Okay? But then, sabi ni Pablo, none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. You read it, I am quoting Acts chapter 20, verse 24. And the ministry that I have received of the Lord, the ministry of the gospel. Mga kapatid, ito po ang tunay na nakaunawa ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Didepensahan niya yan, ipapahayag na yan kahit na may kahirapan. Sige, basahin natin Acts 20:24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Relate mo yan sa 2 Timothy chapter 4. Sabi niya, I have fought a good fight, I have finished my course. At anong course na yon? Yung pagpapahayag ng Ebanghelyo. And the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Nothing can move me. And we should be like that. Dapat ganyan tayo mga mananampalataya. Ganyan tayo, hindi lang ang pastor. Kung lahat ng mga mananampalataya, nakalibing ang ating mga paan diyan sa katotohanan ng Ebanghelyo na hindi pwedeng matinag, hindi pwedeng ugain ng mga spiritual na lindol ng ating buhay. But the more we are being shaken, the more we should be more vehement in defending it. Depensahan natin ito and then sharing it to others with joy. Ito, wag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Wow! Siyang sa atin ay nagligtas. Tapos tumawag. Ano itong tawag na ito na isang banal na pagtawag? Na ayon sa kanyang sariling layunin, hindi ayon sa ating mga gawa. Now, of course, alam ko na alam niyo Philippians 1:29, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Okay, yung pagsusumikap ninyo, pagsusumikap ng bawat isa para mag-contribute, para doon sa Bacon Mission, that is partaking of the gospel yan. Okay? Na kahit na kuminsan, budget na ito para sa pambili ng prutas, hindi na muna kakain kami ng prutas ngayon na ibibigay ko para sa Bacon Mission. That is part. Don't you know that? Budget sana ito. Hey, kinig kayo ng maigi. Kung minsan nga, nakakapunta pa tayo ng SM, ano? Di ba? Oo, okay lang naman yon. Pero kung mas magastos ka doon sa SM kaysa pagmimisyon, medyo there's something wrong. Di ba? Remember Matthew 6:33. So I'm trying to tell you na it's a joy, isang kagalakan na makapartake po tayo sa gawain ng Panginoon in spreading forth the gospel.
Ano ang plano ninyo sa mga bata na tinuturuan ninyo? Anong plano? Organize kayo para at least may pahayag natin sa kanilang ebanghelyo, may pahayag natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos, and be a partaker of that. Ganun lang po, mga challenge, simple challenge po mga kapatid. Okay, then tingnan nyo ang verse na ito. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahiya, sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan. I know whom I have believed. Yun din ang sinasabi ni Pablo doon sa last part ng text natin. Sabi niya, He will deliver me from the mouth of the lion. I know Him. He can protect me. Why should I protect myself? Di ba? Ang Diyos na ito na nagligtas po sa atin, ang siya ring nag-iingat sa atin hanggang dumating ang panahon na kunin niya tayo o dumating ang kamatayan at dalhin niya tayo doon sa kanyang kaharian. Is it not amazing, mga kapatid ko? Saan nakatuon ang ating mga mata? Dahil ito si Paulo sabi niya, for this reason I also suffer these things. Dahil sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, naghihirap ako dito. Pero sabi niya, nevertheless, I am not ashamed. Hindi ako nahihiya na naghihirap ako dahil sa Ebanghelyo. Hindi ako nahihiya na nakulong ako dahil sa Ebanghelyo. Sabi niya, bakit? I know whom I have believed. Tanong ko sa inyo, kilala ninyo ito sa pagkilala ng puso, ang Kristo na sinampalatayanan mo? Kilala mo? Do you think iiwanan ka niya? Kung iwanan ka ng maraming mga tao, mga friends mo, kung ikaw ay iwanan ng kahit na mga kapatid mo, iwanan ka nila. Ang tanong, iiwanan ka kaya ng Panginoon? Do you think iwanan ka ng Panginoon? No. I will never leave you nor forsake you. When Christ was discussing to His disciples sa Matthew chapter 24, sabi doon ng Panginoon, many will be offended to me on that day. A brother will be against a brother. Yun ang setting po, yun ang scenario po, mga kapatid. In the last days, may mga ganyan. Pero sabihin ko sa inyo, kung iwanan ka man, maging ng kapatid mo, maging ng kaibigan mo, dahil sa Ebanghelyo, stand firm in the Lord. Kung iwanan ka niya, kontrahin ka niya dahil sa kasalanan mo, tama lang yun. Tama lang yun. Pero kung dahil sa Ebanghelyo, be joyful. You are partakers of the sufferings of Christ in the gospel. Tulungan po tayo ng Panginoon. Matuto sana tayong tumayo. Learn to stand in the truth. Learn to stand alone with God in the last days. Alamin mo ang tinatayuan mo na Ebanghelyo. Tiyakin mo na nandoon ang content niya. Then, dahil kumbinsido ka, dahil yan ang dahilan kaya naligtas ka, set your heart to defend it. Dahil mayroong mga gustong mag-pervert sa Ebanghelyo. Set your heart to defend it. Then, of course, set your heart to suffer when you try to defend it. Set your heart to suffer for it. The grace of the Lord be upon us.